Matatapos na ang kontrata nitong si Christian Stan Hardinger dito sa Terra Firma at ang tanong ngayon ng karamihan ay kung saan team ito mapupunta. Posible kaya na ito ay bumalik dito sa San Miguel Beer. Ito kasing si Christian Stan Hardinger ay matatapos yung kanyang kontrata dito sa Terra Firma Jeep at isa yan siguro sa dahilan kung ba't siya tinrade ng Barangay Ginebra dahil nakikinita na ni Coach Tim Cone na hindi ito magre-renew sa kanila. So mas mabuti pa nadali na doon sa Terra Firma. Ang contract ni Stan Hardinger ay mag-expire sa November at walang naniniwala na ito'y mananatili o magre-renew sa Terra Firma. May mga nagsasabi na baka ito ay mag-abroad na. Pero posible rin na ito ay bumalik doon sa team na nag-draft sa kanya at yan ay ang San Miguel. Kung sakasakaling ma-draft at makakuha ng San Miguel ulit ito si Stan Hardinger, well, malaking bagay yan dahil problema talaga nila ay yung pagkakaroon ng isang backup center dito kay Junmar Fajardo. Nakita nga natin hindi na ginagamit itong si Mowala Tautua. Kaya kung sakasakali na makuha ng San Miguel si Stan Hardinger, malaking bagay yan. Yung pagdating do sa rights ni Stan Hardinger, obviously hindi problema yan dahil bibigay naman yan ng Terra Firma kahit walang kapalit. Pero kung gusto ng San Miguel, pwede nilang i-trade si Tautua dito sa Terra Firma kapalit nitong si Christian Stan Hardinger. Yan ang abangan natin. Kung sakasakali na matuloy nga ito, maganda yung magiging development dyan. Magkakaroon ng Twin Towers ng SMB. Ang tanong ay kung magagamit ba ng tama itong si Stan Hardinger. Dahil syempre, sabi nga nila, kung si George Gallant ang coach, kahit sino pang mga talented players ang ilagay mo dyan, ay wala rin pagbabago na mangyayari. Dahil very predictable na yung sistema ng SMB. Kung inyong pinapanood yung opensa nila, ang dali ng panoorin o ang dali ng ipredict kung anong mangyayari. At yan ang dahilan kung bakit nanalo ang Barangay Ginebra dito sa Game 3. So abangan natin kung si Stan Hardinger nga ay babalik na dito sa SMB. Nanalo ang Barangay Ginebra kontra dito sa San Miguel Beer. Medyo dikit yung laban, nakita natin. Pero nung bandang huli na naigang Barangay Ginebra dahil kung pinanood ninyo yung laban, actually buong conference na to, napansin ninyo mas maganda ang mga plays ng Barangay Ginebra. Hindi lang sila umaasa kay Justin Brownlee. Yung first quarter talagang umarangkada si Brownlee. Pero nung buong game na, maraming players na nag-contribute sa Ginebra. Kung inyong panonoorin, ibang-iba yung ball movement ng Barangay Ginebra dito sa San Miguel. Makikita ninyo yung passing nila. At kung makita ninyo yung pag-score ni Japet Aguilar, mas madali kaysa kay Junmar Fajardo. Dahil iba't ibang plays ang pinapatakbo ng Barangay Ginebra. Samantalang ang San Miguel, kung pinapanood ninyo, very predictable. Kung hindi isolation play para kay CJ Perez, ipapasa nila yung bola sa poste kay Junmar Fajardo. Ang San Miguel, hindi man lang sinusubukan na mag-pick and roll dito kay Junmar. Kaya itong Barangay Ginebra ay nadadalian, nabantayan sila at nalimit si Junmar sa 8 shots lamang. So ang naging susi dito talaga ay yung depensa ng Barangay Ginebra. Nalimit nila ng below 100 points itong San Miguel Beer. Very important yan dahil syempre kung ikaw Barangay Ginebra, gusto mo na malimit itong San Miguel at pati na si Terence Romeo. Paganda ang ginawang depensa ng Barangay Ginebra dito kay Terence Romeo. At nung inassign nila dito si Scotty Thompson, hindi na nakaporma itong si Terence. Kaya yan ang naging maganda dito sa nilaro ni Coach Tim Cone. Alam natin nagagawa talaga siya ng adjustment pagkatapos nilang matalo dito sa Game 2 at yan nga ang lumabas. Kaya ngayon, nakita natin dito na ang Barangay Ginebra hindi lang umasa kay Brownlee para dito sa panalo nila. Ang dami na-contribute, yung mga 3-point shots ni Maverick Anmisi, ang bigat niyan para sa Ginebra. Kaya sa tingin ko maganda talaga ang tsansa na itong Ginebra ay kapag sila pa nanalo dito sa Game 4, delikado na ang SMB. Sa ngayon, itong Magnolia Chicken Templados ay tahimik pa pagdating dito sa mga trade transactions pero marami silang pinaplano. Ang nagiging issue na nga lang ay dito sa coaching kung mananatili pa si Victolero o hindi. Pero habang lumilipas yung araw, mukhang mas malaki tsansa na hindi talaga ito papalitan. At dahil dyan, masasabi natin na itong Magnolia Chicken Templados, kung sila ay kukuha ng player, ang pipiliin nila ay yung magiging akma dito sa sistema ni Coach Chito Victolero. Dahil mukhang yan talaga ngayon ang balak nitong Magnolia Chicken Templados. Kung sakasakali na itong si Chito Victolero hindi papalitan, ang kukunin nilang player ay yung magagamit niya talaga. Malamang hahanapin niya na isang big man at isa pang small forward. Dahil mukhang tumitindi pa rin yung negosasyon para makuha itong si Calvin Abueva ng Converge. Mukhang ayaw talagang bitiwan ito ng Fiber Excess at gusto nila na makuha.
Ngayon, willing naman siguro ang Magnolia na i-trade yan kung sulit yung kapalit. Yung iba pang players ng Magnolia na pwedeng i-trade katulad nila Jeric Balanza, Russell Escoto, Jose Periobo at iba pa, ay sigurado na meron din namang mga teams na magkaka-interest dyan. Kaya sa tingin ko hindi magiging problema yung pagkuha ng mga players ng Magnolia. Ang tanong na lamang ay kung magkakaroon ba ng pagbabago talaga dahil kung ang coach ay si Chito Victorero pa rin, ang ibig niya sabihin yung sistema ganun din. At kung yung sistema hindi nababago, anong silbi ng pagpapalit ng players? Iyan ngayon ang tanong ng karamihan kaya abangan natin kung itong si Magnolia Coach Chito Victorero talaga ay makakagawa ng bagong paraan para masiguro na sila ay maging mas maganda performance. Dahil dito asahan natin na itong Magnolia kapag finally na-confirm na talagang hindi papalitan si Victorero ay gagawa na ng mga trade movements. Posible na iniintay pa nilang matapos itong Governor's Cup para lahat ng teams ay maging available na gumawa ng mga trade transaction para sa kanilang koponan. Buhay pa itong Rain or Shine Elasto Painters dahil natalo nila itong TNT Tropang Giga. Pero kamontik na biglang humabol itong TNT. Tumamang ng 15 puntos itong Rain or Shine pero bigla itong hinabol ng TNT at nakalamang pa nga itong katropa. Pero nakabawi sila at salamat dito sa magandang performance ni Aaron Fuller. Sinabi ni Coach Yengyao pagkatapos ng game, ang objective talaga nila ay hindi ma-sweep talaga. Dahil ayaw nilang nangyari nung huli silang naka-playoffs kung saan ay binali sila ng San Miguel. So ito ngayon ang gusto nagawa ng Rain or Shine na hindi mawalis pero gusto nilang tignan kung kaya nila na makatabla pa. Kapag nakatabla itong Rain or Shine, mag-iiba na ang complexion nitong series na to. Kaya abangan na lang natin kung magagawa talaga nila yan. As it is ngayon, 2-1 na at may momentum ang Rain or Shine pagdating ng Game 4. Pero kailangan siyempre paghusayin pa nila yung kanilang performance para masiguro na sa mga susunod na games ay hindi sila magko-collapse ng ganun sa ending. Maganda naging contribution ng iba't ibang players ng Rain or Shine at yan ang dahilan kung bakit sila ay nagkaroon ng mas magandang performance. Kaya yan ang aabangan natin dito sa Rain or Shine. Sa panig ng TNT, masasabi natin na hindi naman cause for concern ito. Siyempre nakapanghihinayang na natalo sila. Pero maganda naman yung kanilang performance at lamang pa rin sila sa serye ng 2-1. Kaya sa tingin ko may bentahe pa rin ng TNT dito at malamang baka manalo na sila dito sa Game 4. Kapag yan nag 3-1 tapos na yung serye. Hindi kayang talunin ng Rain or Shine ng TNT ng 3 sunod. Kaya kailangan dito kay Coach Yengyao siguraduhin na manalo sila sa Game 2. Yan ang aabangan natin. Kung sakasakalin na manalo nga ang Rain or Shine sa Game 2, lalo silang lalakas ng loob at masasabi natin na yung mga bata nilang players ay magkakaroon ng greater confidence na gawin yung kinakailangan para sila ay makapaglaro at manalo dito sa serye. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Jonel Alagon, kay Lolito Kakayon, Edwin Carmona Jr., kay Enju, Dexter Domer, Michael D., Katsakino Dukusin, kay Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, sa Balaba at Mitch Bagares family. Pinabati din natin si Alicia Garcia, pati na rin ang iba pa nating mga taga-subaybay.